Congressman Tino, base no, sa naging botohan, both doon sa first and second impeachment complaint, umaasa pa ba kayo na magkakaroon ng reversal pagdating sa plenaryo, or do you think these numbers that we saw today would reflect the numbers of the whole? Well, to be frank, nung sa simula pa lang, nung inanunsyo ng House Committee on Justice Chair na magkakaroon daw ng sunod-sunod na tatlong araw na pagdinig sa Committee on Justice sa mga impeachment complaint, parang meron na kaming hinala. Bakit parang may timetable na rito? At mukhang tila may predetermined result, no, na mangyayari. So, in the end, para sa amin, medyo nakumpirma na ang intention talaga ay tapusin by the third day. No? At kahit pa anong argumento na sufficient in substance, no, batay sa sariling rules, panay ang balik nila doon sa issue ng verification based on authentic records. Sila mismo ang bumoto na sufficient inform ang complaint. So dapat ay settled na yon for this stage in the process. Yung mga pagsabi na, well, ano lang yan, hearsay lang yan, and so on and so forth, hindi po sila ang dapat gumawa noon. Ang dapat pagsabi noon ay ang presidente, ang respondent. So, kaya again, nais nilang palabasin na wala raw na patunayan ang complainants at mga endorser kanina sa mga allegations na impeachable ang mga offenses na ito, ngunit wala pa nga tayo sa yugto ng pagpapatunay, no? Ngunit hindi na pinaabot doon. Sabi nga ni Congresswoman Luistro, who's the chairwoman of the Justice Committee, this should be grounded on facts and not suspicion or politics. Pero hindi po ba very political exercise ang impeachment to begin with? Do you find any irony in that statement? Yeah, it should be grounded in facts, and I think hindi lang kami ang nagsabi, kung hindi ang ibang mga kasamahan natin na may sapat-sapat na facts na pinagbatayan ang mga aligasyon. No, ngunit diyan pumapasok ang politika. No, so hindi ba kakaila na in the end ang desisyon ay ibabatay sa numero ng boto, kaya the majority delivered as expected, which is to deny sufficiency in substance, even though napakalinaw naman na merong recitation of facts constituting betrayal of public trust, at dapat tumuloy ito sa aktual na pagdinig, no, sa mga kung totoo nga ba o hindi ang mga ito, pero hindi na pinaabot doon.